Na bottle fed pa ni mother itong kuting na to, pero nung kinagabihan namatay na po siya. This is the same day kung kailan natin nakuha or kung kailan dinala yung kitten sa atin. Bale, flashback nga muna tayo kung ano ba yung nangyari kung di nyo napanood yung video. Ngayong umaga kasi may nagdala na 2 estudyante ng kitten sa atin. Isa nga siya at parang bagong anak siya, guys. At sabi nila, nakita lang daw nila sa may simbahan ang kitten na yun. Actually, pikit na pikit pa talaga siya. Talatang bagong anak talaga siya, sabi nga ni mother. Kung hindi nga po 1 day ay 2 days pa lang naiipangan na. Kaya naman kailangan natin siyang padedehin para ma-regain niya yung strength niya, kaya pumunta si na mother sa pinakamalapit na Mercury para bumili ng gatas. Si Kuya Jomar nyo naman, siya nga ang bumili nitong pang bottle fed sa kanya yung chupon, since siya yung tumakbo papunta sa vet at nagmotor na nga lang rin siya para mas mabilis. S26 naman ang bilhin ni mother para nga sa kitten na to, since S26 talaga ang binibigay natin sa mga nare-rescue natin, mapa kittens man or mapa puppies. Yung mga ganito naman na pagba-bottle fed sa kitten man or puppy, sanay naman na si mother dyan sa dami na nga na bottle fed niya. Ilan na nga sa mga na bottle fed niya ay, Diyos ko, pati po si Ming, napaka-baby pa niya nung nakuha ko at talagang ilang linggo naming binottle fed yan. Sa mga puppies naman, si Kimbo, si Kelvin, tapos yung 4 na hotdog na sunog, lahat yan na bottle fed ni mother nung babies pa sila. Bukod kasi sa breast milk nga, galing nga po sa kanilang mga mommy or sa kanilang mga mother dear, ay talagang binabottle fed din sila ni mother para nga po kahit pa paano makatulong tayo sa pagpapadede, lalo na nga kapag konti ang gatas ng ating mother. Sa dami kasi ng junakis noon ng ating pack member na si Meshka, ay hindi na niya kinerry yung pagpapadede. Kumbaga nagpapadede naman siya pero kulang yung gatas, tapos ang lalaki pa ng kanyang mga junakis. Kaya noon pag ganun, tinutulungan ni mother at pinapadede din sila dito nga sa ganitong chupon after nilang dumede sa kanilang mommy. Kaya naman hindi na bago to kay mother, caring na niya to, at kahit nga ayaw pa ng pusa na dumede dito, ay alam ni mama kung anong kailangan niyang gawin para kahit papano malamnan yung tiyan ng pusa. Anyways, dinisinfect nga muna ni mother ay ang gagamitin nating chupon, binutasan, tapos itong tirang gatas ay isinalin na rin para magamit pa natin sa mga susunod pang pagpapadede sa kanya syempre. Eto rin nga pala guys, yung gatas talaga na nahiyang nga sa lahat ng mga pinapadede natin, mga pa-puppy man or mga pa-cat. Nung okay na yung dededehan niya, kinuha na nga siya ni mother dito sa cage ng mga musang, tapos ayun yung ginawa ni mother na lagayan para sa kanya. Nasa hammock nga siya para masarap yung higa niya, tapos nilagyan lang din ni mother ng pinakaharang para nga hindi siya masyadong malamigan. Alam niyo naman yung mga ganito pa kaliliit, malamigin talaga sila at palagi sila naghahanap ng warmth ng kanilang mother. Pero guys, hindi natin maiitanggi, nakitang-kita natin kung gaano talaga kahina ang kitten na to, as in super parang in pain siya, tapos hindi na siya umiiyak sa sobrang kamanhida ng pain niya. Pero heto nga, talagang lumalaban rin siya kasi napadede siya ni mother, as in sumusup-sup talaga siya dyan sa pinakachupon na yan guys. Pero based sa napapansin ko, para talagang may problema sa kanya, hindi siya basta tinapon lang. Siguro sa pagkakatapon sa kanya, it's either inihagis siya, kaya nasaktan talaga siya, or baka naapakan na rin siya, hindi sinasadya ng mga taong dumadaan sa sobrang lit niya, kaya ganyan siya kahina. Meron rin nga nagsabi sa inyo na baka iniwanan ng ina, at di naman kami naniniwala doon kasi talagang alam namin na never iiwanan ng ina yung ganito. Kung inilipat naman niya eto tapos naiwanan nga siya, maaari rin nga yun, or maaari rin nagpatak siya habang dala siya ng kanyang mommy. Basta napakaraming possibilities kung anong nangyari sa kanya. Basta ang alam ko may nangyari sa kanya, at hindi lang siya basta manghina lang ng ganito. Pwede rin nga na hindi siya nakadede ng ilang araw, kaya ganun siya nakahina. But still, syempre, lalaban tayo at gustong-gusto natin na palakasin talaga siya. Bale, eto na nga yung naganap nung kinagabihan, dahil hindi natin siya pwedeng iwanan na lang basta sa labas kasi nga lalamigin siya. Sanay na rin naman si mother sa ganito, since ganito rin yung ginagawa sa mga puppies, medyo pinaiinitan natin sila kapag medyo malamig. At eto na siya nung kinagabihan guys, tingnan nyo parang mas nanghina talaga siya. Para na lang siyang stuffed toy guys na hindi gumagalaw. Kita nyo naman talagang parang in pain siya na hindi lang niya masabi. Basta ang ginawa dito ni mother sa isa nga pong cage na yan, dyan siya nilagay. Nasa box lang siya guys para feel niya na medyo ipit siya ng very light, tapos medyo warm yung pakiramdam niya para feel niya na meron siyang mga kasama. Tinulungan rin nga siya ni Tito Abe dyan. Bale, nagkabit nga si Tito Abe nung parang pinakakabitan ng bumbilya para nga po meron siya dyang bulb na umiinit. Yung bulb na inilagay
boy dyan ay hindi yellow bulb, pero okay lang since umiinit rin naman siya. At hindi rin siya sobrang init talaga, yung tamang init lang to give him warmth. Tapos syempre, dito siya magsistay sa loob ng mansion for the night para safe nga po siya at matingnan-tingnan rin siya ni mother. Hindi nga lang talaga siya pwede sa loob ng mansion kasi alam nyo nga po guys, sobrang lamig dun dahil dalawa ang aircon dun tapos naka-electric fan siya. Pero ang masamang nangyari guys, pagising nga ni ng mother, wala na po siya. Hindi na talaga niya kinaya at kitang-kita naman natin sa kanya ngayong gabi na talagang sobrang hina na niya. Actually, around 11 o'clock PM, chinek pa siya ni Kuya Edmar nyo. Ito yung video na kuha ni Kuya Edmar nyo. Hirap na siyang huminga nung time na to. Kumbaga siguro parang hirap na talaga siya. Siguro nga in pain siya. May problema talaga siya. Ito na rin nga yung huling beses na nakita natin siya na buhay kasi pagising ni na mother, wala na po siya.